Hi, it's been a while na huli tayong nag-video, no? Actually, medyo matagal na nga yun. So, this video is about yung tanong nung isang kapitbahay natin dun sa post nila. Kung napapanood mo yung video ngayon, minsan nababanggit po tayo doon. Meron po akong nakitang nagtatanong, ano po bang sakit ito? Ang tanong po ito ay tungkol dun sa kung ano nangyari dun sa wife niya. So, yun po yung gusto nating sagutin. Makikita kasi dun sa video na nakaupo siya sa wheelchair, may facial paralysis, may patch din dun sa kaliwang mata niya. Makikita din na nanginginig siya or may tremor. Pati yung voice o yung pagsasalita niya, affected din. Ano nga ba ang tawag sa ganitong klaseng sakit? Pero bago yan, may trivia ako sa inyo. Alam niyo ba? Si Incredible Hulk o si Mark Ruffalo ay minsan nagkaroon na rin ng ganitong kondisyon. Nangyari ito kay Mark Ruffalo bago pa siya lumabas sa pelikulang Incredible Hulk. O gusto niyo na bang malaman kung ano nga ba ang tawag sa kondisyon na ito? Ito ang tinatawag na vestibular schwannoma o acoustic neuroma. Ano nga ba itong vestibular schwannoma or acoustic neuroma? Hayaan nyo na ipaliwanag ko ito sa mga simpleng salita. Ang ating tenga ay mayroong tinatawag na nerve. Ang nerve na ito ay nagsisense o tumatanggap ng mga information at dinadala ito sa brain. Tapos from the brain, sila naman yung nagsasabi o nagbibigay ng signal kung ano yung magiging reaction ng katawan. Dalawang klaseng nerve ang meron dun sa ating tenga. Ang tawag doon ay vestibulocochlear nerve. Babanggitin ko lang po itong mga medical term na ito para mas ma-picture nyo kung ano po yung nangyari. Yung vestibular part, yun yung responsible for balance. At yung cochlear part ng nerve, yun yung responsible for hearing. At ano naman yung schwannoma? Yung schwannoma kasi isang klaseng tumor na kung saan tumutubo ito doon sa nakabalot doon sa nerve. Nabanggit din doon sa video na kasing laki ng apple yung tumubong tumor sa kanya. Na naging dahilan kung bakit pati yung kanyang cerebellum o isang parte ng brain na kung saan nandito sa may likod ay naapektuhan din. Siguro yung iba may tatanong, bakit nagkaroon ng facial paralysis? Nabanggit mo yung balance and hearing na nerve lang yung naapektuhan. Meron kasi isang nerve na naipit. Ito yung facial nerve. Ito naman kasi yung responsible sa pagkilos ng ating mga facial muscle. Kaya sa ganitong kaso, nagkakaroon din ng facial paralysis. Ngayon, bakit may eye patch? Kasi ganito po yun. Nagkaroon po ng facial paralysis si Ma'am Jaisel. Pati po yung muscle niya dito sa mata na pangsara, inapektuhan din. Prone siya na magkaroon ng infection, vice kasi ng ophthalmologist niya na maglagay lagi ng eye patch. At saan naman nanggaling yung panginginig? Nabanggit ko kanina, pati yung cerebellum ay naapektuhan. Ang cerebellar part kasi ng ating brain ay responsible for balance, coordination, and refinement of movement. So, ano ibig ko sabihin? Okay, ganito yon. Para maging smooth yung movement mo, si cerebellum yung responsible doon. Para maging coordinated yung mga movement mo, si cerebellum yung responsible doon. Para maging maganda yung balanse mo, maliban kay inner ear o kitenga, si cerebellum din ay responsible doon. May chance pa ba siyang bumalik sa dati? Kasi matanong ninyo na yung nabanggit mo na si Mark Ruffalo, nag-Incredible Hulk pa matapos na magkaroon ng ganitong kondisyon. Maraming factors kasi ang ikukonsidera dyan. Unang-una na, gaano ka laki nga ba yung naging tumor? At ano yung mga naapektuhang parte? Ayon sa neurologist ni Ma'am Jaisel, hindi 100% makakabalik si Ma'am Jaisel. Kung nandito yung 100% niya, nandito siya, hindi ibig sabihin na unti-unti pwede pang pumunta dito. Pero hindi mararating itong 100%. Pero of course, hindi natin masasabi kung ano yung talagang kaloob niya. Sana ay nakatulong ang video ito para masagot yung mga ilang katanungan ninyo tungkol kay Dragon Lux and Wifey. And please pala ha,
paki-follow na rin at share ang video na to. Para na rin malaman ng iba kung ano yung nangyari talaga. Okay? Bye!